It's adventure time! At ang i-feature natin na lugar ngayon ay ang tinatawag nilang The Secret Haven, located dito sa may Norzagaray, Bulacan, na minotor lang natin from San Mateo Rizal hanggang Banahaw Elementary School. And from there, makikita nyo itong Salve Parking, kung saan pwede nyo i-park ang inyong motor or sasakyan. At ang parking fee nila for day tour is 25 pesos at 50 pesos naman sa overnight. Dito na rin kayo makakasakay ng tura-tura truck na maghahatid sa inyo diretso dun sa may campsite, and it's only for 100 pesos per head. Ang estimated travel time nila kapag sumakay ka ng tura-tura truck is between 10 to 20 minutes, pero kung trip mong lakarin, baka abutin ka around 45 minutes. So ako, trinay ko tong tura-tura nang sa ganon makapag-overlooking ako dun sa kabilang bundok, and at the same time para ma-experience ko rin yung tinatawag nilang parang roller coaster ride kasi may mga matatarik na pataas saka pababa na dadaanan. So hindi ko na masyadong na-videohan yung mas thrilling na part kasi nga baka malaglag ko yung cellphone ko. Sa mga gusto palang pumunta dito, much better kung magbubook kayo directly sa Facebook page ni The Secret Haven para mas makamura kayo ng entrance fee. Ang regular charge kasi nila for walk-in customers ay 80 pesos for day tour, 250 pesos naman kapag overnight. Pero pag nakapag-book ka, 69 pesos na lang yung day tour at 220 naman pag overnight. Libre na rin yung tent pitching pati yung paggamit ng life vest. Tapos sa may registration, magbabayad ka lang ng 100 pesos environmental fee, pero i-refund nila sa'yo yung 90 pesos kapag ginamit mo yung trash bag na binigay nila para iligpit yung mga kalat na dinala mo after camping. Meron din sila ditong campers hub kung saan makakabili ka ng mga essentials mo, at katabi lang nito yung Secret Lagoon na hindi na secret kasi nakita na natin, and of course yung Maramo River kung saan dito tayo magtatampisaw all throughout ng camping natin. At ayan, para na naman akong batang nakakita ng malaking playground. Sobrang daming places dito na pwede kang mag-selfie, video, mag-emote-emote. At ang dami rin nilang ino-offer na activities katulad niyan, rafting, cliff diving, caving, at kung ano-ano pa. But I suggest mag-start kayo ng mas maaga, preferably before 10 a.m. Kasi after nun, medyo tumataas na yung level ng tubig at lumalakas na yung agos ng ilog. Of course, ayaw naman nating anurin hanggang dun sa dulo. Ito yung pinaka-memorable na experience sa akin sa lugar na to kasi para siyang life and death situation. First time ko lang ulit na muntikang malunod at anurin ng sobrang lakas na agos ng ilog. Ang nangyari kasi, nakarating na ako dyan sa may tuktok ng bato para mag-cliff dive. Tsaka naman nagkaroon ng announcement na pinababalik yung mga swimmers pabalik dun malapit sa pangpang dahil nga sobrang tumataas na yung level ng tubig at sobrang lakas ng agos ng ilog. And very wrong pa kasi nag-try ako magtanggal ng life vest, which is may multa pala na 1,000 pesos. So better sundin natin kasi it's for our own safety naman. And kung ayaw nyo talagang maniwala kung gaano kalakas yung current ng ilog na yan, tignan nyo na lang yung struggle namin, yung paglangoy namin pabalik ng pangpang. Pero sobrang saya ng experience na yan. Pero medyo na-trauma tayo kaya bago tayo bumalik ulit sa ilog, nagpasya na muna ako na maggala-gala ulit sa paligid. Isa pa sa mas nagustuhan ko dito maliban sa lugar ay yung mga residente. Sobrang babait nila, sobrang approachable, and very accommodating. Wala talaga akong masabi. At grabe, tignan nyo ang tatapang ng mga bata kahit ang lakas ng agos ng ilog, sa swimming lang sila. Anyways, nag-aabang kasi ako dyan ng bantay dito sa balsa para makatawid ako dun sa may cave. Ang kaso pala, minimum of 6 person yung pwede palang isakay nila para maitawid dun sa may cave. So, unfortunately, wala akong makasabay that time, kaya
hanggang ganyan na lang. Anyways, babalik pa naman ako. So, next time na lang kapag may mga kasama na ako. So, sobrang na-enjoy ko nga yung paglalakad. Ayan, narating ko na yung sumunod na campsite na tinatawag nilang Camp Kaka. Dito ang napansin ko, medyo mas crowded siya nung dumating ako kaysa dun sa Secret Haven. Which is, buti na lang dun ako nagstay sa Secret Haven kasi mas gusto ko talaga yung secluded na lugar. But anyways, maganda rin naman dito. Ideal for family bonding, barkada outing, or team building sa office. Meron din silang mga cliff diving spot. Tapos, pwede rin kayong mag-rafting. So, same lang din naman. Almost the same. Pero, mas feel ko dun sa may Secret Haven, lalo na yung rock formations nila and yung location. But anyways, sarili kong preference yun. Depende rin naman yun sa inyo. Pero overall, maganda yung lugar. Wala namang total comparison talaga. Anyways, may mga makakasalubong kayong hayop dito like baka, kabayo, aso, pusa, and yung suggestion ng mga residente, pwede nyo silang picturean pero wag nyo na silang ipet para maiwas yung disgrasya. So anyways, nakarating na ako dyan sa may dulo. Ang tawag pala dito ay Sayong Campsite kung saan pwede rin kayong mag-ATV. Yun yung isa sa mga tina-target ko sanang gawin. Kaso, hindi ko na rin siya nagawa kasi medyo hapon na yan and kailangan ko nang bumalik ulit dun sa may Secret Haven. So, bago ako bumalik, bumili muna ako ng merienda. Ayan, may pugo, may ice candy, and guys, sobrang nagsisi ako kasi hindi pa ako bumili ng marami. Sobrang mura lang yan. Mura lang. Grabe. Anyway, sobrang mura lang yan, pero ang sarap, sobra. So, kung mapapansin nyo, kakalakad ko, na sunburn na ako, pero hindi ko naramdaman yung init niyan kasi sobrang daming puno, tas ang lamig ng ilog. And anyways, nagpahinga na ako niyan kasi, alam nyo na, napagod na ako kakalakad. And share ko lang din sa inyo yung spot ko dito sa may Secret Haven. Para sa akin, good spot to kasi ang ganda ng rock formation sa likod. Tapos, eventually, pagka sunrise, makikita ko siya or tapat siya dun sa may entrance ng tent ko. Tapos, kaharap ko pa yung lagoon. So, very excited na ako na matulog sa totoo lang kasi ang lamig talaga ng lagoon. And kung mapapansin nyo kanina, ang baba pa ng tubig. Ngayon, ang taas na inabot na yung swing. And since medyo magdidilim na, nag-start na rin ako mag-prepare ng aking dinner. Kaso nga lang, merong may makulit, kaya naisipan ko na ilipat ng pwesto. Saka very wrong din pala yung decision ko na ganitong oras ako nagluto kasi hinahangin yung apoy ng gas stove ko. So, I suggest sa inyo kung magdadala kayo ng gas stove, magluluto kayo. Magluto na kayo ng mas maaga kasi pagdating ng mga gantong oras, around 6:30 yan, sobrang mahangin na and dumidilim na siya. Medyo mahihirapan na kayong kumilos. Pero anyways, ang ganda pa rin ng ambience, ang sarap ng hangin, sobrang nakaka-relax. And meron din naman silang spotlight. Ayan, medyo nakakatakot nga lang kasi kulay green. Pero okay lang naman, at least may ilaw tayo, diba? So, ayan. Selfie-selfie lang muna tayo habang iniintay nating maluto yung sinaing na hinahangin yung apoy. Kaya sobrang tumagal talaga yung pagluluto ko niyan. Pero okay lang. Hindi naman ako na-stress or na-inis dahil sobrang ganda talaga ng lugar and ang sarap ng hangin. Mas masarap pa siya kaysa sa aircon, I swear. Siyempre, hindi makukompleto ang camping nang walang bonfire and pwede nyo yan gawin dito sa may Secret Haven. Just make sure na babantayan nyo yan, huwag nyo iiwanan at papatayin nyo bago kayo matulog. Hindi lang para sa safety nyo, kundi para sa safety na rin ng lugar. So anyways, dahil puro kuliglig at tuko lang yung naririnig ko dyan, inantok na ako kaagad. And sakto naman kasi plano ko talaga mag-sunrise watching. Ang kaso lang, kahit na umaga na, hindi pa rin lumalabas si Haring Araw dun sa ina-expect kong location. So, I decided na bumangon na para makapagligpit na ako ng mga camping gears ko, makapaghanda na ng almusal at kung ano-ano pa. Anyways, kung mapapansin nyo dyan, bumaba na yung tubig dun sa may lagoon.
And pagtingin ko dun sa kabilang side, sobrang daming isda. Parang gusto ko tuloy mag-fishing kaso wala akong fishing rod at hindi ako marunong manghuli ng bulate. Anyway, sobrang ganda rin talaga ng rock formation dito. Kaya pala tinatawag siyang the Little El Nido ng Bulacan. Kasi para ka na rin nakarating talaga ng Palawan. So kung wala pa kayong budget papuntang Palawan, try nyo na lang muna dito sa may The Secret Haven. Nakapag-prepare na nga ako ng almusal pero wala pa rin si Haring Araw. Kaya nag-decide na ako maglikpit ng mga gamit ko. And of course, wag natin kakalimutan na itabi rin yung mga basura natin at itapon sa tamang lugar. Then finally, sakto pagkatapos niyan, lumabas na si Haring Araw. Yan lang naman yung isa sa mga goal ko talaga sa camping kasi iba talaga yung vibe na nadadala or nabibigay niya sa akin. So, since na-achieve ko na yan, nag-impake na tayo pa balik sa realidad. So, ayun lang for today's video. Sana abangan niyo yung mga susunod na ating trip. And kung gusto niyo sumama, mag-comment lang kayo or mag-message. Ayun lang.